Hello guys, ituturo ko naman sa inyo ngayon kung paano gamitin ang automatic transfer switch at kung saan natin pwede gamitin or ang mga application na pwedeng paggamitan nitong device na to. So, bago ang lahat, ito pala yung nabili kong transfer switch or automatic transfer switch na may rated 63 amperes. Ito for 230 volts, 60 Hz. Okay, ang dami pa niya mga nakasulat, pero importante lang dyan itong capacity niya at yung voltage, kung ano yung running voltage niya. Tulad nito 230 volts or 220 volts yung kuryente natin dito sa Pilipinas, at ito yung maximum na amps na kaya niyang i-support, 63 amps. Bali ang mga components niya, kung papansin nyo, meron siyang dalawang nakasulat dito. Ewan lang kung malinaw ang nakalagay dito sa camera, yung letter N at letter R. Parang dito sa sa diagram ko na simple lang, may letter N at letter R. Bali, kung papansin nyo, meron siyang yung N and R na to, ang laman nito ay mga circuit breaker lang ang laman nito. Ang ginagawa kasi nitong automatic transfer switch na to, pinagsusunod niya yung power, yung connection ng power mula sa dalawang circuit breaker na to. Kapag ito nag-automatic na pumunta doon, sisindin yung direction niya na tatapat sa letter R, ito yung mag-on. Kapag naman ito umikot papunta dito sa N, ito yung sisindi. Kung mapapansin nyo, minsan akala ng iba kapag ito umikot na ganun, ang nakasindi ito, pero mali po. Kung titingnan mo yung label niya, makikita mo yung letter N. Ibig sabihin, ang nakasindi itong isa, yung letter N. Ito po yun, yung priority. Mamaya explain ko yan. Tapos kapag nakaganyan, hindi po ito yung nakasindi, kundi yun, kasi ang nakatapat sa kanya yung letter R. Ayan po. Sa una, ako rin nagkamali ako nung una, akala ko ito yung kapag nandun siya, ito yung nakasindi. Pero nakita ko yung label, dun pala to, kapag siya dun, ito yung nakasindi. At kapag nakaganito siya, ito yung nakasindi. Okay, so dalawa po ang breaker na nandito. Ang connection lang po nito, bali napakadali lang. Meron siyang dalawang power source. Ayan po, meron akong outlet 1 at main plug 1 at meron akong plug 2. Dito kukuha ng power source mula sa dalawang power. Kung ang isa, halimbawa ito yung main natin, tapos biglang namatay ang power or wala nang masense na power para dito sa priority na to, bubukas yung pangalawang power source or emergency source. Ito palang N, mga kasolar, tinawag ko lang na normal power. Ito kasi tinatawag nila normal power tong letter N na to, or tinatawag ko minsan tong main power or the priority power. Ibig sabihin, itong unang to, itong letter N na to, ito yung main source ng power mo, at kung biglang mag-shutdown to or makita ng device na to na walang power na nakukuha rito, lilipat yan sa emergency power, yung letter R, or reserve power. Ganun lang ang function nito mga solar. Kunwari, itong main na to, nakasaksak sa main grid natin, di ba? Nakasaksak yan. Tapos biglang nawalan ng power, at itong isang to nakakonect sa, limbawa may extra power source tayo na battery bank, para hindi ma-interrupt yung ginagawa natin mga trabaho or kung ano yung run nating appliance. Kapag naubos, biglang nawalan ng power from the main grid, halimbawa biglang mamatay ito, automatically itong isang source ng power na kung saan nakasaksak ito, lilipat yan. Okay, papakita ko yung demonstration yan, pero bago ko ipakita, papakita ko na kung paano yung connection. Meron siyang, tulad na sabi kanina, meron siyang dalawang power source, isang main or the priority, the letter N, at saka yung reserve or the emergency power. Nandito yan.
So, dalawang power source. Pero para dito, kasi para sa demonstration na to, ano na lang ako ng isang power source, pero dapat dalawa ang pinagkukuhanan na magkahiwalay. Para lang sa demonstration na to, isa lang ang ginamit ko para lang makita lang natin kung paano nag-shift ang power. Tapos dito sa baba, dito sa unang to, dito ko ilo-load yung actually pwede rin naman na itong load na to, dito mo siya ilagay dito sa dito sa susunod na to. Pero kadalasan kung makikita mo marami mga videos sa YouTube, sa una nila nilalagay. Pero since ang nangyari is, ito pakita ko na lang to. So diagram na ginawa ko, itong may caption kasi yan, may mga label yan na kita mo A at saka N, tapos A at saka N. Ipaparallel nila yan. Idudugtong nila ito papunta ron sa kamukha niyang A. Tapos itong isa, ipaparallel din yan papunta doon. Ganito yan mga kasolar. Ito, idudugtong niya dito. Ayan, magkadugtong yan. Kung mapapansin nyo, gumamit lang ako ng maliit na wire, pero dapat huwag ganito kanipis. Kumbaga, para sa demonstration lang to, dapat makapal-kapal din yan. Depende sa amps na dadaloy dyan. Tapos yung isa, itong N na to, dito naman siya sa ano. Huwag nyo pagbabalik ta rin yan mga kasolar. Okay. Tapos ito dito. So pinarallel yan para mangyayari kung kahit ito naka-on, may connection pa rin ito. Kung ito naka-off at ito nag-on, may connection pa rin yan kasi naka-parallel. Ibig sabihin kahit sa anong side yan, naka-connect itong power load na to, itong load natin. Kahit dito ilagay yan, okay lang, walang problema kasi nga naka-series yan. Kahit naka-off to, since naka-parallel, nakasaksak naman, kunwari dito yung load natin, itong load na to, under pa rin yan kahit nakapatay to. At ito ang nakasindi kasi nga naka-parallel yan. May connection pa rin yan dahil naka-connect. Okay. So, demo ko lang ngayon para mas madali. Ganun lang yung connection nito. Tulad na sabi kanina, ito yung main. Kapag sinaksak ko to sa mismong power source, kunwari lang para sa demonstration na to, itong una, ito yung grid natin at ito yung solar backup natin. Okay. So, kapag sinaksak ko tong main or priority na to, pansinin niyo mangyayari mga kasolar. Okay. Itong automatically pupunta siya dito sa N. Kasi ito yung N na priority, ito ang sisindi. Magte-turn on yung mga LED light nun doon. Basta pala, bago nyo pala ano yun, siguraduhin nyo nakalagay sa auto. Meron kasing dalawang ano to, parang switch para sa manual and auto. Itong auto, ito yung automatic na naglilipat siya kapag wala na nasa-sense dito sa N or the main power. Ngayon, isasaksak ko naman itong pangalawang source. Kunwari itong ngayon nasabi kanina, ito yung itong pangalawang saksakan na to, ito yung power na galing sa solar. Kapag sinaksak ko to, tingnan yung mangyayari. Okay, so parang wala nangyari mga kasolar. Ang makita nyo lang is merong ilaw dito sa UR na to. Isang LED light. Kapag napansin yung isang LED light, ang ibig sabihin lang yan, may power source na nandito pero hindi siya nakasindi itong breaker na to. Kasi nga habang nase-sense ng power source ay nitong transfer switch, automatic transfer switch na merong power na nakukuha from the main or sa letter N na to, sa main switch, ito lagi ang priority niya, itong number 1. Tingnan niyo mga solar. Tatanggalin ko to at pansinin niyo yung mangyayari. Itong sa main. Kapag halimbawa biglang nag-brown out, kunwari tanggalin ko yan, maglilipat yan dito sa letter R. Ibig sabihin sa reserve, nasa reserve siya ngayon. Ayan. Nag-activate at pansinin nyo, umilaw na yung isang light na RON, RON. Ibig sabihin, activated na yung nakatutok siya sa R. Ito yung open yan. Dito sa breaker na to, ang naka-on. At kapag sinaksak ko ulit to, pansinin nyo, sinaksak ko yan,
Dahil tulad ng sabi ko, ito yung priority, laging ito yung susundin niya. Kahit na naka-on to, parang auxiliary lang to o secondary, ito yung primary. So every time na nakaka-sense ito ng power, itong N na to, laging ito yung unahin niya, yung letter N. Okay, tanggalin ko to, walang mangyayari dyan. Mamamatay lang yung LED light kasi nandun yung priority. Basta nandyan yung priority, kahit ito, saksak mo to, walang nangyayari. Nagkakaroon lang ng power itong secondary na to or yung letter R na to, reserve or for emergency, kapag nawawala ang power from the main source. Okay, saksak ko lang. Ayan, iilaw lang yan. Ibig sabihin may power lang yan pero hindi activated. Breaker switch. Okay, tanggalin ko tong main dahil pag tinanggal ko to, lilipat yan kasi nga hindi na nasa-sense yung priority switch na to. Breaker switch. Okay, tanggalin ko yan, lilipat yan. So, saang application natin ma-apply ito sa solar, mga ka-solar? Marami kasing pwedeng paggamitan nito tulad ng sabi kanina. Halimbawa sa mga malalaking company, meron silang gusto nilang hindi ma-interrupt ang ginagawa nila, lalo na sa mga lugar na bigla mawawala ng power. Kapag ang isang main power nila, tulad ng kapag nakasaksak to, ito yung main power, at biglang nawawalan ng power, automatically kahit hindi mo na kailangan patayin yung isaksak or tanggalin yung automatically ito na yung magta-transfer from the main to the emergency power. Okay, sa solar naman, ang magandang isang paggamitan nito, naisip ko lang dito sa aking setup, tanggalin ko lang para pakita ko lang. Kasi mga ka-solar, ito kasi isang battery ko na lead acid, medyo sira na. Ayan, napansin ko na umiinit na siya. At ang voltahe niya ngayon, pansinin niyo, nasa 10.7. Sa lead acid, kapag ang voltahe ng iyong battery is umaabot na ng ganito kababa, 10.7, ibig sabihin nga, solar, sira na ang iyong battery. Tsaka kasi napapansin ko, sa umaga nagagamit ko ang power nito, pero pag gabi na, alas 8 biglang babagsak na yan ng 10.7, sira na. Pero pwede kong palitan to, pero naisip ko lang na sayang naman kung papalitan ko agad ito kasi nagagamit naman siya ng umaga hanggang 9 PM bago siya bumagsak. So naisip ko lang na gamitanan ko ng automatic transfer switch. Sayang kasi ganito ang balak ko rito. May dalawang power ako na nanggagaling doon. Itong isang outlet na to, ito yung naksaksak dito sa battery na to, dito sa inverter na to. Ito. Itong uri na 1000 watts doon na ito. Tapos ito yung sa grid. Ayan, kaya lilipat ko na sila dito kasi bagsak na talaga yung power. So imbes na lipat-lipat, lagi ko na lang minamanual na linilipat dito, naisip kong lagyan ng automatic transfer switch para halimbawa kapag ang power ng inverter ko is mababa na, halimbawa nasa ganito na, automatically lilipat siya dito. Since hindi naman automatic na mamamatay ito, paano lilipat dito kung mababa lang yun pero nakasindi pa rin ang inverter kahit bagsak na tong power? Ang gagawin ko, papakita ko later, assembling ko yan, ilalagay ko dito yung automatic transfer switch. Gagamitan ko siya ng konting ganito, itong 12 volts na low voltage disconnect. Nagagamitan ko ng SSD or solid state relay. Ito sa AC to. Ang gagawin nito mga solar, ito programmable kasi to, meron siyang mga settings na ako lang kung maliwanag to, nakikita nyo. Ayan, may mga kung anong voltage siya magdi-disconnect at anong voltage siya magre-reconnect.
Itong lumang version na to, may mga bago na ngayon na ganitong module na digital na. Masaset mo kung anong voltage siya magdi-disconnect at anong voltage siya magre-reconnect. Ito. So ang gagawin lang nito, halimbawa sinet ko siya ng 11 point, siguro sa disconnect pwede kong set ng okay, sa 11.4 volts. Ibig sabihin, kapag ang voltahe ko is mababa na sa umabot ng 11.4, automatically yung output nito, ito kasing input at ito yung output, itong output na to, ito turn off niya itong AC na to. Itong AC na to, itong AC SSD na to, ang ginagawa nito, ikakat niya yung meron kasing ano to, parang relay, contactless relay na i-disconnect niya. Once na ito na-disconnect niya, ang mangyayari, parang kung itong power cord na to nakasaksak doon, tapos ayun nga, disconnect nitong SSD na to, parang mo nang hinugot yun o tinanggal yung pagkasaksak niya. At once na na-sense nung nakatanggal na yun, itong si automatic transfer switch ay lilipat na dito sa main grid. Okay, yun. Papakita ko yun, medyo nakakalito, kumbaga na-share ko lang yun. Papakita ko yun, yung final nito, kapag na-assemble ko siya, dito sila lagay at kukunin ko yung power nito. Dito sa, ito yung gagawin kong main at ito yung gagawin kong secondary or yung reserve power, emergency power. Pag natapos yun, papakita ko sa inyo mga solar. Okay, yun lang mga solar. Sana medyo ano nyo ng konti kung kung paano gamitin itong automatic transfer switch. Napakadali lang. Nung una akala ko nakakalito, ngayon pala napakadali at napaka-useful. Pwede rin gamitin to mga solar sa aircon. Dagdag ko lang, halimbawa naka off grid ka sa aircon, tapos yun nga, lilagyan mo siya ng low voltage disconnect, at saka yung SSD relay na mag-set ng kung ilang voltage siya magdi-disconnect. Once na disconnect mo din, ito from solar or from solar power, lilipat yan papuntang grid. Ayan. Next ko na gagawin niya, pero ang unang gagawin ko, yun nga, yung project na yun, kasi nga yung battery ko sayang, ayoko munang palitan. So ito muna yung gagamitin ko temporary. Okay, maraming salamat mga kasolar at sana may natutunan kayo ng konti rito at more power sa ating lahat.